Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 656, Kabanata 656, ang plano ni Bobby Aguilar. Tumalon pababa sa dingding ang lalaking may bigot. Lumapit siya kay Bobby Aguilar at pinagtatawanan, nasugatan ka na ng ganito, at may mood ka pa ring magtanong tungkol dyan. Hindi pinansin ni Bobby ang kanyang mga salita, at sabik na nagtanong, handa na ba ang lahat? Umiling ang lalaking may bigot, hindi ganoon ka-simple, kulang pa tayo ng isang materyal, at kailangan mo akong samahan para makuha ito. Ngunit sa pagtingin sa iyong kasalukuyang kalagayan, natatakot ako na hindi ka makakapunta. Nagkibit balikat ang lalaking may bigot. Kumunot ang noo ni Bobby, bakit kailangan kong sumama sa'yo? Seryosong sagot ng lalaking may bigot, kailangan namin ang iyong pangangatawan. Natahimik si Bobby. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, sige, sasama ako sa iyo. Kung pupunta ka ngayon, ito ay katulad ng panliligaw kay kamatayan, umiling ang lalaking may bigot. Kahit na nasa pinakamainam na kondisyon ka, maaari kang magkaroon ng malubhang pinsala. Kung nasa ganitong estado ka, walang duda na mamamatay ka. Pagkasabi noon, tinapik ng lalaking may bigot ang balikat ni Bobby at sinabing, kaibigan, pagalingin mo muna ang iyong sarili. May mga bagay na hindi pwedeng madaliin. Nanatiling tahimik si Bobby na parang may iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, tiningnan niya ang lalaking may bigot at sinabing, hintayin mo ako ng 1 linggo, at sasamahan kita pagkatapos ng 1 linggo. 1 linggo. Tumaas ang kilay ng lalaking may bigot. Tumingin siya kay Bobby at nagtanong, sa palagay mo ba ay gagaling ang iyong mga sugat sa loob ng 1 linggo? Mapait na ngumiti si Bobby, hindi ko maipaliwanag sa iyo ang lahat, halika at hanapin mo ako sa 1 linggo. Nang makita ito, ang lalaking may bigot ay tumango lamang at sinabing, dahil mapilit ka, sige. Tumango si Bobby, saka tumalikod at naghanda ng umalis. Saan ka pupunta? Nagmamadaling tanong ng lalaking may bigot. May mga bagay akong dapat harapin, sagot ni Bobby. Matapos iwanan ang mga salitang ito, hindi na pinansin ni Bobby ang lalaking may bigot. Pilit niyang inilalayan ang kanyang katawan at lumabas ng residential house. Pagtingin sa papaalis na si Bobby, naningkit ang mga mata ng lalaking may bigot. Sok, desperado na talaga ang batang ito, bulong sa sarili ng lalaking may bigot. Sa loob ng bahay ni Emerson Holmes. Isang lalaking nakasuot ng itim na robo ang nakaupo sa sofa, hingal na hingal. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Bobby Aguilar. Naka-half open ang kanyang mga mata, tila anumang oras ay malapit ng ipikit. Bagamat binalot ng mahigpit ni Bobby ang kanyang sarili sa kanyang damit, tumagos pa rin ang sariwang dugo sa itim na damit at tumulo sa sofa. Napuno ng mabahong dugo ang buong silid. Mabilis na napansin ni Emerson Holmes, nakakauwi lang, na nakahiga sa sofa. Mabilis siyang lumapit kay Bobby at malamig na sinabi, maglakas loob kang bumalik. Hindi mo ba alam na hinahanap ka ng Capital City Martial Arts Association, at hinahanap ka rin ng mga awtoridad? Ngumiti si Bobby, syempre alam ko. Emerson, hinanap kita dahil may importanteng bagay. Ano ito? Malamig na tanong ni Emerson. Pinunasan ni Bobby ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at mahinang sumagot, kailangan ko ang iyong kooperasyon para mapabagsak ang Capital City Martial Arts Association. Sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan mula sa loob at labas maaari tayong magkaroon ng pagkakataon. Malamig na sinabi ni Emerson, nilinaw ko na sa iyo noong nakaraan, ang posisyon ko sa Capital City Martial Arts Association ay nominal lang. At pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, wala nang tiwala sa akin si Davy Barnett. Mahina na ikinaway ni Bobby ang kanyang kamay at sinabing, bibigyan kita ng pagkakataong magkaroon ng tunay na kapangyarihan at mabawi ang kanyang tiwala. Pagkataon. Anong pagkakataon? Kumunot ang noo ni Emerson. Itinuro ni Bobby ang kanyang ilong at sinabing, basta mahuli mo ako at ibalik, natural na maibabalik mo ang tiwala at atensyon ng mataas na antas ng pamumuno. Huliin ka at ibalik. Nagtaas ng kilay si Emerson, saka ngumisi, alam mo bang garantisadong mamamatay ka kapag nahuli ka ulit?
Wala kang pakialam, winigiwi ni Bobby ang kanyang kamay. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabing, humanda ka. Pagdating ng panahon, makikipagtulungan ako sa iyo at hahayaan mo akong bawiin. Nang marinig ito, napangisi si Emerson, Bobby, given your current condition, I'm afraid you're no match for me, right? Kung gusto kitang hulihin at bawiin, bakit pa ako maghihintay na bigyan mo ako ng pagkakataon? Habang nagsasalita siya, isang malakas na espiritong mamamatay tao ang sumambulat mula kay Emerson. Ibinalik ni Bobby ang tingin kay Emerson, walang itinatago, at tumango, tama, sa kalagayan ko ngayon, maaari mo akong hulihin anumang oras. Ngayon, nasa iyong mga kamay ang pagpili. Umupo si Bobby sa sofa, tahimik na pinagmamasdan si Emerson. Nang magtama ang kanilang mga mata, naging tense ang kapaligiran. Matagal na nanatiling tahimik ang dalawa. Talagang pinahanga mo ako. Sa wakas, umiling si Emerson. Inalis niya ang mamamatay tao niyang espiritu at umupo sa tabi ni Bobby. Bobby, todo out ka talaga, worth it ba? Ano ang makukuha? Lahat para sa isang babae. Nagsindi ng sigarilyo si Emerson. Sabi ni Bobby, ikaw, na nakatira sa high society mula pagkabata, syempre, hindi mo maiintindihan. Hindi mo rin mauunawaan kung gaano kainit ang liwanag na sumisikat sa kadiliman ng buhay. Hinugot ni Emerson ang kanyang sigarilyo at dahan-dahang sinabi, Bobby, naisip mo na ba, paano kung mahuli talaga kita ngayon? Lahat ng pinaghirapan mo ay maglalaho. Tumingin si Bobby kay Emerson at sinabing, syempre alam ko, pero kailangan mong bahagi ng plano ko. Kung hindi mo ako mahuli ngayon, mapagkakatiwalaan kita. Sa puntong ito, nagtanong si Emerson na may nagtatakang ekspresyon, kung mahuhuli kita, patay ka. Halos hindi ka nakatakas mula sa Marshall Saint implement, kaya bakit bumalik? Napabuntong hininga si Bobby, kung hindi ako mahuhuli, tiyak na gagawa sila ng paraan para pahirapan si Emily Taylor at pilitin akong ipakita ang aking sarili. So, ilang oras na lang bago ako mahuli. Imbes na mahuli ka ng ganito, mas mabuting hayaan mo akong mahuli ako. Kung mamamatay ba ako o hindi? Depende kung magtagumpay ako sa susunod kong plano. Nang marinig ito, bahagyang napabuntong hininga si Emerson, you're meticulous and daring. Baka magtagumpay ka talaga. Hindi na nagsalita pa si Bobby. Pinilit niyang tumayo at umalis sa lugar na ito. Matapos umalis sa bahay ni Emerson, hindi na bumalik si Bobby bagkus ay nagtungo sa ibang lokasyon. Ang lugar na ito ay isang tirahan malapit sa Capital City Battle Zone. Mga 1 kilometro mula sa Battle Zone, mayroong isang maliit, 2 palapag na gusali, ang nag-iisang bahay na tirahan sa loob ng ilang kilometrong radius. Ang taong nanirahan dito ay walang iba kundi ang sikat na war god ng Battle Zone, si Ignacio, Iggy, Bert. Gabi na, at tahimik ang lahat. Maagang pinatay ang mga ilaw sa 2 palapag na gusali. Hindi tulad ng mga ordinaryong matataas na opisyal ng mga Battle Zone, si Ignacio, Iggy, Bert ay hindi nakatira sa Battle Zone Complex o walang mga bantay na nakatalaga sa kanyang tirahan. Simple lang ang dahilan, hindi kailangan ni Ignacio, Iggy, Bert ng sino mang magtatanggol sa kanya. Sa sandaling ito, si Bobby ay nakahawak sa dingding, nakatayo sa pasukan, walang sinasabi, na parang may hinihintay. Sa itaas, biglang nagmulat ng mata ang natutulog na si Ignacio, Iggy, Bert. May tao dito. Naningkit ang mga mata ni Ignacio, Iggy, Bert, at hinawakan niya ang kanyang coat at tumalon pababa mula sa 2 palapag. Commander Burke, nang makita si Ignacio, Iggy, Burke, pinilit ni Bobby na tumayo at sinalubong siya ng magkahawak na mga kamay. Bobby Aguilar. Nang makita si Bobby, nanlamig ang mukha ni Ignacio, Iggy, Burke. Bobby, ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong hanapin ako. Humakbang pasulong si Ignacio, Iggy, Burke, sumasabog ang kanyang aura. Kabanata 657, Kabanata 657, Bakit gusto mo akong tulungan? Napakalakas ng momentum ni Ignacio Burke, at sa ilalim ng pagsabog nito, hindi na nakayanan ni Bobby Aguilar, nagluwa ng isang subo ng dugo at bumagsak ang isang tuhod sa lupa.
Nang makita ang pagmumukha ni Bobby Aguilar, hindi napigilan ng mga kilay ni Ignacio Burke na bahagyang kumunot. Malamig niyang sinabi, "Bobby Aguilar, alam mo bang hinahabol ka namin ngayon? Nagdulot ka ng kaguluhan sa auction, nasugatan ang napakaraming tao, at naglakas loob ka pa ring ipakita ang iyong mukha." Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sinabing, "Naparito ako upang hanapin ka dahil mayroon akong mahahalagang bagay." Mahalagang bagay. Naningkit ang mga mata ni Ignacio Burke, at malamig niyang sinabi, "Ano ang mahalaga? Gusto kong makipagtulungan sa iyo." Samaan daw si Bobby Aguilar sa dingding at dahan-daang tumayo. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ignacio Burke ang tumawa, "Bobby Aguilar, sino ka sa tingin mo, para makipagtulungan sa akin? Kailangan ko bang makipagtulungan sa iyo? Nakasakit ka ng maraming tao, lumabag ka na sa batas. Babawi ako sa iyo ngayon." Kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy, "Commander Burke, kahit na gusto mo akong arestuhin, hindi kailangang magmadali. Bakit hindi makinig sa kung ano ang maaari kong dalhin sa iyo?" Pinaikit ni Ignacio Burke ang kanyang mga mata, tila nakakatuwang ang mga salita ni Bobby Aguilar. Malamig niyang sinabi, "Sige, bibigyan kita ng 3 minuto." Tumingin si Bobby Aguilar kay Ignacio Burke at sinabing, "Dapat mong malaman na ako ay isang alchemist na nagtataglay ng maraming divine rank pill formula." "So ano?" Sinulyapan ni Ignacio Burke si Bobby Aguilar. Nagpatuloy si Bobby Aguilar, "Maaari akong magbigay ng pills para sa Capital City Battle Zone, kahit na ang buong bansa ng Pyro. Ang mga pills na ito ay maaaring mapahusay ang lakas ng mga mandirigma. Bukod dito, mayroon din akong breathing training skill set na maaaring magbigay daan sa lahat na maunawaan ang chi, na ginagawang martial artist ang lahat ng mandirigma. Tanging si Edward Green lang ang naturuan nitong breathing training skill, na naiwan ng ama ni Bobby Aguilar. Ngunit ngayon, si Bobby Aguilar ay walang ibang pagpipilian, kailangan niyang mag-alok ng isang bagay na matibay upang makipag-ayos kay Ignacio Burke. Pinaikit ni Ignacio Burke ang kanyang mga mata, tinitingnan si Bobby Aguilar pataas at pababa, at malamig na sinabi, "Ano ang gusto mo?" Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sinabing, "Gusto kong may iligtas ka." "Para iligtas si Emily Taylor?" tanong ni Ignacio Burke. Umiling si Bobby Aguilar, "Hindi, para iligtas ako." Dahil dito ay natarante si Ignacio Burke. "Iligtas ka? Hindi ka ba nakatayo dito?" Kumunot ang noo ni Ignacio Burke. Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, "Malapit na akong mahuli ng Capital City Martial Arts Association, at kung mahuli ako, tiyak na papatayin nila ako. Umaasa ako na pagdating ng panahon, si Commander Burke ay maaaring kumatawan sa Capital City Battle Zone at pumunta sa Capital City Martial Arts Association upang hingin ang pagpapalaya sa akin." Hindi napigilan ni Ignacio Burke na sabihin ng malamig, "Kung may oras ka, bakit hindi ka na lang tumakas? Ang gusto ko ay hindi pagtakas, kundi kaligtasan." Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. "Kung makakatakas ako ng isang araw, makakatakas ba ako habang buhay? Kailangan ko bang tumakbo sa ibang bansa at hindi na bumalik? Bukod dito, kasama si Emily Taylor sa kanilang mga kamay, tiyak na gagamitin nila siya upang pilitin akong ipakita ang aking sarili." Tila naintindihan ni Ignacio Burke ang intensyon ni Bobby Aguilar, at bahagyang nanliit ang kanyang mga mata nang sabihin niya, "Bobby Aguilar, sa tingin mo ba ay masyado kang kumpiyansa sa sarili para lumapit sa akin para makipag-ayos? Bakit kailangan kong pagdaanan ang lahat ng problemang ito? Maaari lang kitang ibalik ng direkta at pilitin kang ibigay ang mga formula ng tableta at kasanayan sa pagsasanay sa paghinga." Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at nginisyon, "Commander Burke, maaari mong subukan at tingnan kung bubuksan ko ang aking bibig. Pinagalit mo ba ako?" Nanlamig ang mukha ni Ignacio Burke, at biglang pumutok ang kanyang momentum. Ngunit hindi natakot si Bobby Aguilar sa harap ng matinding pressure mula kay Ignacio Burke. Diretso niyang tinitigan si Ignacio Burke, hindi mapagpakumbaba o mayabang. "Commander Burke, nasugatan siya ng husto. Huwag mo siyang kulitin." Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang ulo sa ikalawang palapag.
Sa isang sulyap, nakatayo ang pavilion master sa harap ng bintana. Nagulat si Bobby Aguilar at nagtatakang nagtanong, "Lord Pavilion Master, bakit ka nandito?" Umiling si Pavilion Master nang hindi nagbibigay ng paliwanag. Samantala, si Ignacio Burke, na nasa ibaba, ay binawi rin ang kanyang momentum at kumaway ng may ngiti, "She came here to find me because of your matter, natural." Ibinuko ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, gustong magsalita, ngunit ikinaway ni Ignacio Burke ang kanyang kamay at sinabing, "Halika, akyat na tayo sa itaas." Si Bobby Aguilar, na nalilito pa rin, ay sumunod kay Ignacio Burke sa ikalawang palapag. Sa loob ng tea room, umupo si Bobby Aguilar sa harap ng dalawang tao, puno ng pagdududa ang mukha. "Hindi ko inaasahan na mabubuhay ka sa ilalim ng Marshall Saint weapon." Humigop ng tsaa si Martha Evans at walang pakialam na sinabi. Mapait na ngumiti si Bobby Aguilar, "It was just a fluke." "Lord Pavilion Master, bakit ka nandito?" tanong ni Bobby Aguilar. Ignacio Burke, who was beside them, explained, "Hindi talaga kayo magkakilala. Gusto rin ni Martha Evans na pumunta ako sa Capital City Martial Arts Association para iligtas ang isang tao. Pero hindi ko inaasahan na makakatakas ka." Tumawa si Martha Evans. Nang marinig ito, hindi maiwasang uminit ang puso ni Bobby Aguilar. "Lord Pavilion Master, salamat." Sinubukan ni Bobby Aguilar na tumayo at sumaludo, ngunit ang kanyang mga sugat ay masyadong malala para makatayo. "Umupo ka na lang dyan." Ikinaway ni Martha Evans ang kanyang palad at isang banayad na puwersa ang dumampi sa balikat ni Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar ay mukhang nagpapasalamat at bumaling kay Ignacio Burke, na nagsasabing, "Commander Burke, mangyaring ay pangako mo pa rin sa akin." Mataimtim na sinabi ni Ignacio Burke, "Sa totoo lang, kung hindi dahil sa kapakanan ni Martha Evans, hindi ako nakipag-deal sa iyo." Ngumiti si Martha Evans at sinubukang mamagitan, bata pa si Bobby Aguilar, "Huwag kang magdamot sa kanya." Tumango si Ignacio Burke at sinabing, "Gabi na, magpahinga na ako." Pagkatapos ng mga salitang ito, tumalikod siya at umalis. "Maaari mong pagalingin ang iyong mga sugat dito pansamantala sa mga ilang araw na ito," sabi ni Martha Evans. Pagkatapos, pinitik niya ang kanyang palad at inilabas ang medicinal cauldron na may nakaukit na phoenix, kasama ang ilang mga halamang gamot. "Susubukan ko ang lahat para tulungan kang gumaling sa mga araw na ito," sabi ni Martha Evans. Tumango si Bobby Aguilar, at pagkatapos ay tumangala kay Martha Evans, "Bamulong, Panginoong Pavilion Master, may pagdududa sa puso ko, bakit mo ako tinutulungan?" Kabanata 658, Kabanata 658, Claire Richardson at ang babaeng nakamaskara. Sa lahat ng oras na ito, ang Pavilion Master ay nag-aalaga kay Bobby Aguilar sa isang lawak. Gayunpaman, sa puso ni Bobby, naunawaan niya na walang bagay na walang kabuluhan na kabaitan. Ang tanong na ito ay matagal nang bumabalot sa puso ni Bobby Aguilar. Tumingin ang Pavilion Master kay Bobby, umiling pagkatapos ng ilang sandali. "Walang dahilan," sabi ng Pavilion Master na may medyo walang pakialam na tono. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, gustong magtanong pa, ngunit hindi siya binigyan ng Pavilion Master ng pagkakataon, kumakaway lang ng kamay at sinabing, "Dapat ka nang magpahinga. Kung nasugatan ka, dapat kang magpahinga ng mabuti." Bago ganap na umalangaw ang mga salita, naramdaman ni Bobby Aguilar ang isang malambot at tuloy-tuloy na puwersa na dumarating sa kanya. Si Bobby Aguilar ay biglang nagsimulang makaramdam ng labis na pagkaantok, at nakatulog ng mahimbing pagkaraan. Sa sandaling ito, ang kabuuan ng Capital City, at maging ang buong martial arts world ng Pyro, ay nagkakagulo. Ang balita na si Bobby Aguilar ay ang lalaking nakaitim na nakasuot ng itim na kumalat na parang apoy at ang record ng kanyang mahusay na pagganap ay namangha sa lahat. Ang mga pamilya Taylor at Blair ang pinaka-naapektuhan dahil sa lumalalang relasyon nila ni Bobby Aguilar. Ngayong nakikita ang kanyang kasalukuyang antas ng kasanayan, natural silang nagkikimkam ng mga alalahanin. Ang lalaking nakaitim na damit na iyon ay si Bobby Aguilar talaga.
Kinusot-kusot ni Keelan Taylor ang kanyang mga mata na naglalabas ng malakas na hangarin sa pagpatay. Tumingin siya kay Dominic Taylor na nakatayo at nagtanong, may lakas ka na bang kalabanan siya ngayon? Medyo nagdilim ang mukha ni Dominic Taylor, tumugon siya sa isang solemn na boses, bagaman nag-aatubili akong aminin ito, magiging mahirap para sa akin na manalo laban sa kanya ngayon. Nang marinig ang mga salitang ito, huminga ng malalim si Keelan Taylor. Paulit-ulit na dinayan ni Bobby Aguilar ang kamatayan, hindi namin siya maaaring payagan na magpatuloy sa paglaki sa bilis na ito. Sabi ni Keelan Taylor sa malamig na tono. Kailangan natin siyang alisin, anuman ang mangyari. Maliwanag, seryoso si Keelan Taylor sa pagkakataong ito. Ang mga nakaraang underestimation ay nagbigay daan kay Bobby Aguilar na lumaki hanggang sa puntong ito, at hindi na nila ito maaaring balewalain. Tay, pupunta ako sa Capital City Martial Arts Association para sa isang liblib na paglilinang bukas. Sabi ni Dominic Taylor sa malamig na tono. Walang alinlangan, ang bagay na ito ay lubhang nakaapekto kay Dominic Taylor. Ang pagiging numero 1 sa kanilang henerasyon sa napakatagal na panahon, na maabyutin ngayon, ay isang bagay na hindi matanggap ni Dominic Taylor. Hindi lamang si Dominic Taylor, ngunit maraming matikas na mga binata sa Capital City ang nagbahagi rin ng damdaming ito. Sa loob lamang ng isang gabi, ilang tagapagmana mula sa makapangyarihang mga pamilya ang pumili ng liblib na pagtatanim. Sa ilang pagdiriwang at ilang pag-aalala, ang mga tao tulad ni Toby Backus at Jordan Richards ay nag-aagawan upang makakuha ng kanilang talino. Alam nila na sa mapaghiganting personalidad ni Bobby Aguilar, hindi niya sila bibitawan. Sa mga sumunod na araw, nanirahan si Bobby sa lugar ni Ignacio Burke. Samantala, ang labas ng mundo ay ganap na nagkakagulo na may mga elit mula sa lahat ng sektor na ipinadala upang hulihin si Bobby Aguilar. Kasama sa kanila ang Capital City Martial Arts Association at maging ang mga opisyal na puwersa. Sa parehong pagkilos ng mga pamilyang Taylor at Blair, halos hindi maiiwasan si Bobby Aguilar. Ngunit lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata at hindi pa rin nila nahahanap si Bobby Aguilar. Halos baligtarin nila ang buong pyro ngunit hindi nila makita si Bobby Aguilar. Ito ay kakaiba, saan tumakbo ang batang ito? Sa ilang sandali, lahat ay nagpahayag ng kanilang pagdududa. Lumipas ang isa pang 3 araw. Salamat sa masusing pangangalaga ng Pavilion Master, halos gumaling na ang mga sugat ni Bobby Aguilar. Inayos niya ang kanyang mga gamit at nagpalit ng bagong set ng damit, handa na siyang lumabas ng bahay. Lord Pavilion Master, kailangan mong tulungan siya ni Commander Burke. Seryosong sabi ni Bobby Aguilar habang papaalis. Bahagyang tumango ang Pavilion Master, magtiwala ka, dahil nangako si Ignacio Burke, tiyak na tutuparin niya ang kanyang salita. Bobby Aguilar, lahat ay kasalukuyang naghahanap sa iyo sa labas. Kailangan mong mag-ingat. Payo ng Pavilion Master. Humalaklak si Bobby, kung masyado akong maingat, paano pa nila ako mahuhuli? Iniwan niya ang mga salitang ito, umiling, tumalikod at umalis sa lugar. Dahil siya ay sinadya upang mahuli, kailangan niyang lumikha ng isang kaguluhan. Sa ganitong paraan lamang, mapapaniwalaan niya ang Capital City Martial Arts Association kay Emerson Holmes. Kaya, itinakda ni Bobby Aguilar ang kanyang mga tingin sa Great Saint Sect. Ito ay posibleng ang pinakamahusay at pinakalohikal na paraan. Bago tumungo sa Great Saint Sect, bumalik muna si Bobby Aguilar sa Choiseul, na may balak na makita si Claire Richardson. Ang bagay ng maskara ay napakahalaga, hindi niya kayang bayaran ang anumang mga sakuna. Choiseul, sa pasukan ng bahay ni William Richardson. Hindi tulad ng mataong tanawin ng nakaraan, ngayon ay hindi kapani-pani walang tahimik. Huli na ng taglagas, at ang bakuran ay napuno ng mga nahulog na dahon, na nagdadala ng isang pakiramdam ng pagkawasak. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Inilabas niya ang kanyang banal na sentido at mabilis na kinuha ang isang figure sa loob ng bahay. Mabilis na inilibot ni Bobby ang paligid bago pumasok sa kwarto. Pagpasok pa lang niya, nakita ni Bobby Aguilar na nakaupo sa sofa si William Richardson at umiinom, mukhang mas matanda siya kaysa dati. William, anong nangyari?
Hindi maiwasang magtanong ni Bobby. Nang marinig ang boses ni Bobby, nagulat si William. Mabilis siyang tumayo, bakas sa mukha niya ang saya, pero agad ding napalitan ng gulat. Dali-dali niyang hinayla si Bobby Aguilar sa tabi at bamulong, "Bobby Aguilar, nabaliw ka na ba? Hinahanap ka ng lahat sa labas." Tumawa si Bobby Aguilar, "Alam ko, William, aalis ako saglit." Kumunot ang noo ni William, sinara niya ng mariin ang pinto at saka hinayla si Bobby paupo. "William, may nangyari ba nitong mga nakaraang araw?" Parang may naramdaman si Bobby na kakaiba kay William. Napabuntong hininga si William at dahan-daang sinabi, "Nakialam ang mga tailor sa aking posisyon at ako ay na-dismiss. Ang katotohanang maaari pa akong manatili dito ay hindi na masama." Bahagyang nag-iba ang mukha ni Bobby, hindi niya akalain na ganito pala ang mga pangkaraniwang tao. "William, pasensya na," tumayo si Bobby, bakas sa mukha niya ang guilt. Kinuha niya ang kanyang bank card at ibinigay kay William, "May pera dyan, magagamit mo muna." Mabilis na ibinalik ni William ang bank card, "Inilalagay mo ako sa mahirap na sitwasyon, araw-araw akong binabantayan ng mga taong iyon." Nang marinig ito, nadagdagan ang guilt ni Bobby. "Dapat alagaan mo ang sarili mo. At least hindi ako nagkukulang sa pagkain at inumin ngayon, medyo comfortable na ako." Tumawa si William Richardson at ikinaway ang kanyang kamay. Malumanay na sinabi ni Bobby Aguilar, "Huwag kang mag-alala, ang mga araw na ito ay hindi magtatagal. Si Killan Taylor ay bababa sa pwesto maya-maya." Pagkasabi nito, tumingin si Bobby Aguilar kay William at nagtanong, "Nasaan si Claire?" Bakas sa mukha ni William ang pag-aalala nang mabanggit si Claire. Mula nang magsimula siyang magtanim, naging parang ibang tao na siya. Ang kanyang personalidad ay naging napaka-weird, at siya rin ay naging mas malungkot. Napabuntong hininga si William. Nang marinig ni Bobby Aguilar ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot. Hindi kaya. Nagsimula na bang umunlad si Claire sa parehong direksyon ng babaeng nakamaskara? Walang gaanong alam si Bobby tungkol sa babaeng nakamaskara, ngunit sa paghusga sa ugali ng lalaking may bigot sa kanya, tiyak na hindi maganda ang babaeng nakamaskara. "Kailan siya babalik?" tanong ni Bobby. Napatingin si William sa kanyang relo at sinabing, "Malapit na, may kailangan ka ba sa kanya?" "Hindi, gusto ko lang makita kung ano ang kalagayan niya," sabi ni Bobby sa mahinang boses. "Kung gayon dapat kang maghintay." Tumango si William bilang tugon. Tumango lang si Bobby at pumayag na maghintay. Pagsapit ng 6 ng gabi, sa wakas ay lumitaw si Claire sa pasukan. Sa sandaling lumitaw si Claire, naramdaman ni Bobby Aguilar ang isang hindi kapani-paniwalang kakaibang aura. Bagamat hindi malakas ang aura na ito, halos kapareho ito ng babaeng nakamaskara. Kabanata 659, Kabanata 659 Pagkabasag ng isang palad. Ang aura na ito ay nagpalamig sa gulugod ni Bobby Aguilar. At tila hindi gaanong masigla at cute si Claire Richardson, napalitan ng panlalamig. Bobby Aguilar. Sa sandaling makita niya si Bobby Aguilar, agad na sumugod si Claire sa kanya. Ibinagsak niya ang sarili sa mga bisig ni Bobby Aguilar, sinabing, "Alam kong hindi ka mamamatay." Tinapik ni Bobby Aguilar ang ulo ni Claire, nakangiti, "Huwag kang mag-alala, hindi ganoon kadaling patayin ako." Pinagmasdan ni William Richardson sa gilid at napabuntong hininga, "Itong batang ito, hindi na siya ganoon kalapit sa akin gaya ng dati, lumalaki at nagiging independent ang mga bata, di ba?" Siniyasat ni Bobby Aguilar si Claire mula ulo hanggang paa. Mas matangkad siya kaysa sa huling pagkakataong nakita siya nito at mukhang mas mature. "Claire, ang maskarang iyan. Hindi mo naman nawala, di ba?" Pansamantalang tanong ni Bobby Aguilar. "Siyempre hindi." Sagot naman ni Claire. Hinawakan niya ang kamay ni Bobby Aguilar at sinabing, "Sumama ka sa akin." Sinundan siya ni Bobby Aguilar sa kanyang silid. Pagkatapos, kinuha niya ang maskara sa isang nakakandadong maliit na cabinet. Sa katunayan, ang maskarang ito ay ang mismong isinuot ng babaeng nakamaskara. "Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing isusuot ko ang maskarang ito,
kakaiba ang nararamdaman ko, sabi ni Claire habang hinahaplos niya ang maskara. Mariing tanong ni Bobby Aguilar, kakaiba. Oo, parang may alien memories na dumadaloy sa utak ko. It's uncomfortable, kumunat ang ilong ni Claire. Habang nagsasalita ay nilagay niya ang maskara sa kanyang mukha. Sa sandaling isuot niya ito, hindi sinasadyang umatras si Bobby Aguilar. Ang pagkakahawig ay kahanga-hanga, eksaktong magkapareho. Kailangang magkaroon ng makabuluhang koneksyon sa pagitan ni Claire at ng babaeng nakamaskara. Anong mali? Nang makita ang nakakatakot na hitsura ni Bobby Aguilar, tinanggal ni Claire ang maskara. Mabilis na tiniyak ni Bobby Aguilar sa kanya, Claire, ang maskarang ito ay pambihira. Tandaan, hindi mo dapat sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Kung hindi, malalagay sa panganib ang iyong buhay, maintindihan mo. Awkward na sinabi ni Claire, alam ko. Nang makita ang kanyang ekspresyon, nagkaroon ng masamang premonition si Bobby Aguilar. Ikaw, hindi mo pa sinabi sa isang tao, di ba? Nag-aalalang tanong ni Bobby Aguilar. Hindi, mabilis na tanggi ni Claire. Hindi pa rin napanatag si Bobby Aguilar, ngunit gaano man siya nagsisiyasat, iginiit ni Claire na hindi niya ginawa. Claire, sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo. Dapat mong panatilihing ligtas ang maskara na ito, naiintindihan mo. Paalala ni Bobby Aguilar sa kanya. Tumango si Claire, na nagsasabing, alam ko, huwag kang mag-alala. Tumango si Bobby Aguilar bilang pagsang-ayon at hindi na nagsalita pa. Gabi na. Hindi naman ako pwedeng magtagal dito kaya aalis na ako. Bibisitahin kita kapag may oras ako, hinaplos ni Bobby Aguilar ang ulo ni Claire. Medyo nadismaya si Claire, pero tumango lang siya, hindi masyadong nagsasalita. Pagkalabas ng kanyang silid, hinailan ni William Richardson si Bobby Aguilar sa isang tabi. Tinapik niya ang balikat ni Bobby Aguilar, sinabing, maaaring nagkaroon si Claire ng damdamin para sa iyo na medyo iba kaysa dati, ikaw. William Richardson, pakiusap huwag magbiro. I have always seen Claire as a sister, ikan-away ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay bilang pagtanggi. Ibinuka ni William Richardson ang kanyang bibig para magsalita, pagkatapos ay bumantong hininga ng may mapait na ngiti, sige, Bobby Aguilar, mag-ingat ka lang. Tumango si Bobby Aguilar bilang pagsang-ayon at saka umalis. Si Bobby Aguilar ay orihinal na nagplano na bisitahin si Conrad Schroeder at ang iba pa, ngunit sa ilalim ng mga pangyayari ng mga posibleng pagbabago, direkta siyang umalis sa Choiseul. Sa loob ng Great Saint Sect, sa Kango City. Sa gitna ng parisukat ay nakatayo ang isang malaking rebulto, at ito ay talagang isang iskultura ni Toby Bacchus. Sa boudoir ni Polly Reeves, ipinatong ni Toby Bacchus ang kanyang kamay sa kanyang hita. Polly, dapat maging aware ka sa kasalukuyang sitwasyon. Wala na ang Green Moon Villa. Ngayon, ang Great Saint Sect na lang ang mayroon. Nakangiting sabi ni Toby. Bakas sa mukha ni Polly ang pagkasuklam ngunit hindi siya gumawa ng anumang marahas na galaw. Malinaw, hindi ito ang unang pagkakataon ni Toby Bacchus na bumisita kay Polly para sa isang chat. Toby, hindi patay si Mr. Aguilar. Kapag bumalik siya, toast ka na. Sabi ni Polly na may malamig na mukha. Nang marinig ito, napatawa si Toby, paano kung hindi patay si Bobby Aguilar? Ang kay-abangan niya ay nagdulot sa kanya ng maraming problema. Lahat ay naghahanap sa kanya ngayon, sa tingin mo ba ay may pagkakataon siyang bumalik? Nang marinig ito, napangiti si Polly, Mr. Palaging nakakawala si Aguilar sa mga nakamamatay na sitwasyon. Ang pagkakataong ito ay hindi magiging exception. Ang mga salitang ito ay hindi maikakailang pumukaw ng takot sa puso ni Toby. Galit siyang tumugon, ikaw na puta, naging magalang ako sa iyo, talagang itinuturing mo ba ang iyong sarili bilang isang hiyas? Sasabihin ko ito sa iyo ngayon, kung gusto mong mabuhay, kailangan mong makinig sa akin. Maging aking kanaryo, at masisiyahan ka pa rin sa ilang mga luho. Kung hindi, gagawin kitang laruan para sa lahat ng nasa Great Saint Sect. Dapat mong malaman, mayroong hindi mabilang na mga tao sa sekta na nagpapantasya tungkol sa pakikipaglaro sa iyo. Masungit na sabi ni Toby. Pinandilatan ni Polly si Toby, saka dumura mismo sa mukha nito.
Pinaikit ni Toby ang kanyang mga mata, biglang hinawakan si Polly sa kanyang buhok at umungol, walang mukha na asong babae. Ipapatikim ko sa iyo ang mapait na prutas ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, hinailan niya ang buhok ni Polly, kinaladkad siya patungo sa entrance. Ang psycho na ito ay nagplanong makipaglaro kay Polly sa harap ng lahat sa Great Saint Sect. Kinaladkad si Polly sa kanyang buhok, lumakad siya palabas ng Great Hall. Gayunpaman, pagdating niya sa pinto, bumangga siya sa isang figurang kasing tibay ng bakal. Pagtingin niya, nakita niya si Bobby Aguilar na malamig na nakatingin sa kanya. Natigilan si Toby, at pagkatapos, napaatras siya at mabilis na napaatras, at napaupo sa sahig. Bobby Aguilar. Bakas sa mukha ni Toby ang takot. Malamig na tinitigan siya ni Bobby Aguilar at sinabing, "Bastos ka, hindi na sana kita hinayaang mabuhay sa simula pa lang." Pagkasabi noon, binigyan ni Bobby ng isang mabangis na sipa ang tiyan ni Toby. Napakalakas ng sipa kaya lumipad si Toby. Nabasag ng kanyang katawan ang Great Hall, na naging sanhi ng matinding ingay sa buong hall. Isang patak ng sariwang dugo ang lumabas sa sulok ng bibig ni Toby, bumangon siya sa lupa at nagtangkang tumakas. Pero paano kaya siya makakatakas sa harap ni Bobby Aguilar? Sa isang iglap, hinawakan siya ni Bobby Aguilar sa leeg at, parang may hawak na patay na aso, kinaladkad si Toby papunta sa plaza. Ang ganitong kaguluhan ay natural na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Sa isang iglap, lahat mula sa Great Saint Sect ay nagtipon doon. Nagulat ang mga tao nang makita ang eksenang naganap sa kanilang harapan, sabay-sabay silang napasigaw, Bobby Aguilar. Bumalik na siya. Sumigaw si Polly, "Mr. Aguilar, hinahanap ka ng lahat sa labas, ikaw, dapat kang tumakbo kaagad." Sumulyap si Bobby Aguilar kay Polly ngunit hindi sumagot. Gusto niyang gumawa ng high-profile entrance para makuha ang atensyon ng Capital City Martial Arts Association. Si Bobby Aguilar, na kinaladkad si Toby, ay humakbang patungo sa gitna ng plaza. Kinagat ni Toby ang kanyang mga ngipin, sinusubukang maghalo at makatakas, ngunit sa isang kumpas ng kamay ni Bobby, nabasag ang magkabilang binti ni Toby. Itinapon ni Bobby si Toby sa lupa, pagkatapos ay tiningnan ang lahat ng malamig, sinabing, "Ako, si Bobby Aguilar, ay hindi patay, at hinding-hindi mamamatay." Green Moon Villa ang tawag sa lugar na ito, hindi ang Great Saint Sect. Kung sino man ang maglakas loob na ipagkanulo si Polly ay magiging katulad ni Toby. Ibinuka ni Toby ang kanyang bibig, sinusubukang humingi ng awa, ngunit hindi siya binigyan ni Bobby ng pagkakataong magsalita. Itinaas ni Bobby ang palad at agad na dinurog ang ulo ni Toby. Ang kakilakilabot na eksena ay agad na nag-alis ng kulay sa mukha ng lahat nang magsimula silang umatras ng galit na galit. Kabanata 660, Kabanata 660, Patayin kayong lahat. Malamig na inilibot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata sa karamihan, ang kanyang tingin ay parang isang matalim na talam, na walang sinumang nang ahas na tumingin sa kanya ng diretso. Pagkatapos, tumingin si Bobby sa higanteng estatwa sa kanyang harapan at ikinaway ang kanyang kamay, na agad na nabasag ang estatwa. Nang magawa ang lahat ng ito, tumingin si Bobby kay Polly Reeves at bumulong, "Patriarch Reeves, hindi ako makakatagal dito, pero siguraduhin mo, babalik ako anumang oras." Napatango si Polly Reeves, binuka ang kanyang bibig para magsalita, ngunit walang lumabas. Tumalikod si Bobby at umalis, alam na alam ng Great Saint Sect, na ang Capital City Martial Arts Association ay dapat na nag-ayos ng mga insider sa loob. Kaya naman, naniniwala siya na hindi magtatagal ay mahahanap na siya ng Capital City Martial Arts Association. Nang gabing iyon, dumiretso si Bobby sa Capital City. Gaya ng hula ni Bobby, hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, natanggap ng Capital City Martial Arts Association ang balita. Si Pangulong Barnett, si Bobby Aguilar ay nagpakita sa Great Saint Sect at pinatay si Toby Bacchus, mataimtim na sinabi ng assistant. Nagdilim ang mukha ni Pangulong Davy Barnett at malamig niyang sinabi, kaya naglakas loob si Bobby na magpakita. Hanapin siya ngayon.
Tumango ang katulong at sinabing, na ipaalam na namin sa mga kaugnay na departamento, sinusuri nila ang surveillance, at aabisuhan nila kami sa sandaling mayroon silang anumang impormasyon. Dahan-daang tumayo si Davy Barnett, huminga ng malalim, at sinabing, sa pagkakataong ito, kailangan nating patayin si Bobby Aguilar kahit anong mangyari. Pagkatapos, tumingin siya kay Nigel Reyes at sinabing, Go, dalhin mo si Nigel Reyes sa akin. Tumango ang katulong at sumagot, Oo. Si Nigel Reyes ay isang lilang robe sa Capital City Martial Arts Association. Ang kanyang lakas ay higit pa kaysa sa itim at gintong damit. Sa kanyang pagkilos, si Bobby Aguilar ay walang alinlangan na mamamatay. Ilang sandali pa, pumasok si Nigel Reyes mula sa labas. Nang makita si Nigel Reyes, magalang na tumayo si Pangulong Barnett at sinabing, Mr. Reyes, natatakot akong mahirapan ka. Malamig na sagot ni Nigel Reyes, bigyan mo lang ako ng oras at lugar. Ngumiti si Davy Barnett, huwag kang mag-alala, nahanap na natin ang kanyang landas, at mahahanap na natin siya sa lalong madaling panahon. Walang sinabi si Nigel Reyes at tumalikod na para umalis. Bilang isang lilang robe, ang kanyang katayuan ay hindi mas mababa kaysa kay Davy Barnett. Bukod pa rito, walang pananagutan kay Davy Barnett ang mga lilang robe ngunit direktang inutusan ng mga nakatataas. Sa kabilang banda, dumating si Bobby sa Capital City kinaumagahan. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata na para bang may namumuong plano sa kanyang isipan. Kung ako ay nakuna ni Emerson Holmes ng direkta, ito ay magiging masyadong halata. Lihim na nag-isip si Bobby. Si Emerson Holmes ay isang mahalagang bahagi ng plano ni Bobby, at walang lusot ang maaaring pahintulutan. Matapos magmuni-muni, hindi napigilan ni Bobby ang mapangiti. Sumunod, tumalikod si Bobby at naglakad sa isang tiyak na direksyon. Sa isang suburban area ng Capital City, mayroong isang maluho na villa. Ang may-ari ng villa ay walang iba kundi si Jordan Richards. Napagpasyahan ni Bobby pagkatapos ng maraming pag-iisip na gagawa siya ng aksyon laban kay Jordan Richards. Sa ganitong paraan, mabibigyan nito ang Capital City Martial Arts Association ng maling akala, si Bobby ay naghiganti. Bilang isang resulta, ang paglitaw ni Bobby malapit sa tirahan ni Emerson Holmes ay hindi pumukaw ng hinala. Sa loob ng villa, nakahiga si Jordan Richards sa sofa sa looban, naglalaro ng dalawang walnut sa kanyang kamay. Dahil ang black gold ball ay kinuha ni Dudley Lynch, palaging nararamdaman ni Jordan Richards na may kulang. Gusto niyang bumangon para magbuhos ng isang basong tubig, ngunit naging mahirap ito nang walang isang braso. Hindi niya maiwasang manlamig at marahas na sinabi, lahat ito ay dahil kay Bobby Aguilar. Kung wala siya, hindi mapuputol ang braso ko. Si Jordan Richards ay nagsakripisyo ng isang braso, ngunit nabigo pa rin na mahuli si Bobby Aguilar. Hindi lang iyon, ngunit nawalan pa siya ng katayuan ng isang itim at gintong robe at na-demote sa isang ordinaryong puting robe. Ang lahat ng ito ay dahil kay Bobby Aguilar. Jordan Richards, long time no see, umalangaw ang boses ni Bobby mula sa likuran. Biglang nagbago ang mukha ni Jordan Richards, nagmamadali siyang tumalikod at sumigaw, Bobby Aguilar. Ikaw, ang lakas ng loob mong lumapit. Malamig na sabi ni Bobby, bakit ayaw ko? Nagnganga ang ngipin ni Jordan Richards at galit na sinabi, Bobby Aguilar, hinahanap ka ng Capital City Martial Arts Association. Hindi ka makakatakas. Sa pagkakataong ito, hindi na namin kayo bibigyan ng mga pagkakataon. Napakurba ang bibig ni Bobby Aguilar sa isang mapaglarong ngiti, dahil dito talaga ako hahanapin ka. Bago ako mahuli, papatayin ko kayong lahat. Bahagyang nagbago ang mukha ni Jordan Richards, umatras siya ng 2 hakbang at malamig na sinabi, Bobby Aguilar, binabalaan kita na huwag kang magulo. Kung aalis ka ngayon, magpapanggap akong hindi ka pa nakakapunta dito. Oh, talaga? Dapat ba akong magpasalamat para dyan? Humakbang si Bobby papunta kay Jordan Richards. Lalong nagpanik ang hitsura sa mukha ni Jordan Richards, at gusto niyang magulat sa Capital City Martial Arts Association, ngunit wala talagang pagkakataon.
Jordan Richards, ikaw na kasuklam-suklam at kasuklam-suklam na kontrabida, oras na para sa iyo na magbayad ng halaga. Ang mamamatay tao na espiritu ni Bobby Aguilar ay umusbong, at hakbang-hakbang siya patungo kay Jordan Richards. Ang gininto ang liwanag ay kakaibang nakasisilaw, at ang pagdurog ng presensya ni Bobby ay nagpatindig ng balahibo ni Jordan Richards. Tama na ito. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Jordan Richards, kinuyam ng kanyang kamay ang itim at gintong ilaw, at iniugoy ito kay Bobby Aguilar. Hindi umiwas o umiwas si Bobby Aguilar, itinaas lang niya ang kamay para salubungin ang suntok. Klang! Nang magkasalubong ang kanilang mga kamao, yumanig ang lupa at nanginig ang mga bundok. Isang matinding kirot lang ang naramdaman ni Jordan Richards sa kanyang kamao, para bang binasag ang kanyang mga buto. Paano ito? Malaking pagbabago ang mukha ni Jordan Richards. Paano kaya nag-improve ng husto si Bobby sa loob lang ng ilang buwan? Tila nakita ni Bobby ang pagkalito ni Jordan, at munition, speaking of which, I have to thank you. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko makukuha ang kayamanan sa Immortal Slaying Sect. Ang kayamanan ng Immortal Slaying Sect. Ang pangit ng mukha ni Jordan Richards na parang nakain ng tae. Sige, wala akong oras na mag-aksaya ng pakikipag-usap sa iyo, pagkatapos kitang patayin, kailangan kong hanapin ang susunod, malamig na sabi ni Bobby. Ang kanyang katawan ay kahanga-hanga, at ang kanyang mga kamao ay nagliliwanag ng nakakasilaw na gintong liwanag. Alam ni Jordan Richards na ito ang killing move ni Bobby Aguilar, ang absolute beginning sacred feast. Mamatay. Sabayan pa ng galit na sigaw ni Bobby, dumiretso ang kamao kay Jordan Richards. Nag-igting si Jordan Richards, inipon ang kanyang lakas, at inihanda ang sarili para harapin si Bobby. Sa sandaling iyon, isang itim at gintong liwanag ang sumabog mula sa malayo at bumangga sa kamao ni Bobby, ang nakakatakot na enerhiya ay agad na nabasag ang vilya. Sumimangot si Bobby, itinaas ang kanyang mga mata para tumingin, at nakita ang Black Gold Ball na nagpo-protekta kay Jordan Richards. Iyon na naman ang Black Gold Ball, nagsalubong ang mga kilay ni Bobby. Bobby, long time no see. Maya-maya, may namamaos na boses mula sa likuran. Lumingon si Bobby at nakita ang isang madilim na figure. Dudley Lynch. Napakurba ang bibig ni Bobby sa isang malamig na ngiti. Sakto ang dating mo, kakatayin kita kasama niya. Malamig na sabi ni Bobby.